isa na namang katatakutan at gabi ng kapapalaghan. So ngayong gabi, ikikwento ko sa inyo ang tungkol sa liham na padala ni Rico, isang masugid nating taga-subaybay dito sa Pinoy True Horror Stories. Ang pamagat nito, ang penitensyang walang muka. Magandang gabi mga katakip silim. Alam nating lahat na ang Holy Week dito sa Pilipinas ay panahon ng penitensya at panahon ng panalangin. Pero sabi ng mga matatanda, ito rin ang oras kung kailan pinakamalakas ang mga elemento ng ligaw na kaluluwa dahil patay ang Diyos. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay ipinadala ni Rico, isang dating sakristan sa isang lumang parokya sa Quezon Province. Isang karanasan noong Biyernes Santo na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Babala, ang kwentong ito ay hindi para sa matatakutin. Eto na, sabi ni Rico, Admin, taong 2012 noon bilang sakristan, sanay ako sa mga ritual ng simbahan, pero iba ang nararamdaman ko sa probinsya tuwing Biyernes Santo. Alas 3 ng hapon pagkatapos ng pagpapakasakit, tila humihinto ang mundo. Walang ingay, walang sasakyan, pati ang mga hangin parang may dalang bigat. Noong gabing iyon, matapos ang prosesyon ng Santo Entierro o ang nakahimlay na Kristo, naiwan ako sa lumang kumbento para mag-ayos ng mga gamit. Ang utos ng kura paroko sa amin, bago maghating gabi, dapat ay sarado na ang lahat ng pinto. Wala nang lalabas. Sabi niya, oras na ito na hindi tayo ang naglalakad sa kalsada. Pero sa pagod, nakatulog ako sa loob ng sakristi. May nararamdaman akong ingay at tunog, parang hampas na nakakapangilabot at nakakatakot. Nagising ako bandang alas 12 ng madaling araw. Patay na ang lahat ng ilaw sa loob ng simbahan, maliban na lang sa kandila sa harap ng altar. Doon ko narinig ang tunog ng kadena na kinakaladkad sa semento sa labas. Mga yapak, kalampag ng bakal, ng kadena, at tunog na parang may latigo. Snap, snap, snap. Inisip ko, baka huling penitente lang ang umahabol sa panata. Sumilip ako sa siwang ng malaking pintong kahoy ng simbahan. Alam naman natin na yung mga lumang simbahan, malalaki at mabibigat ang mga kahoy at pintuan yan. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, may isang lalaki na kayapap, walang damit, walang pangitaas, at may maitim na tila nakabalot sa mukha. Pero admin, may mali. Habang hinahampas niya ang likod niya, walang dugo na lumalabas. Sa halip, sa bawat latigo na pinapalo niya sa kanyang likod, may lumalabas na itim na usok. At ang bawat hakbang niya, bawat yapak ay hindi lumalapat sa lupa. Tila ba parang nakalutang siya ng 1 pulgada. Biglang huminto ang penitente sa tapat ng pinto ng simbahan. Hindi ako makahinga, sabi ni Rico. Pakiramdam ko, nakikita niya ako kahit may takip yung kanyang mga mukha. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang pinto. Doon ko napansin na ang mga daliri niya pala mahahaba, may itim, at may mga matutulis na kuko na hindi tulad ng sa tao. Nagsimula siyang bumulong. Hindi ito Latin, hindi rin Tagalog. Parang tunog ng mga insekto na nag-uumpugan.
Buksan mo. Buksan mo. Sa sobrang takot ko, napaatras ako at natabig ko ang isang mantel stand ng kandila. Lumikha ito ng malakas na kalambag at ingay. Natunog ng isang bakal na nalaglag. Matinig na matinig, huminto ang bulong. Isang segundo ng katahimikan at biglang nayanig ang pinto. Pak, pak, pak. Parang may dambuhalang gustong pumasok. Sumilip ang mga itim na kuko sa ilalim ng pinto. Pilit na kinakapig ang kahoy na nakaangkla sa saradong pinto. Takot na takot ako. Tumakbo ako papasok sa loob ng kumbento, direkta sa kwarto ng mga pare. Pagbukas ng pinto ni Father, nakita niyang putlang-putla ako. Hindi na ako nakapagsalita. Itinuro ko lang ang direksyon ng simbahan sa may pintuan. Doon pa lang sa pagturo ko, nakuha na kaagad ni Father kung ano ang ibig kong sabihin. Kumuha si Padre ng banal na langis at krusipiko. Ibig sabihin yung crucifix. Pagdating namin sa tapat ng pinto, wala na ang ingay. Pagbukas namin, walang katao-tao sa kalsada. Tahimik, madilim, walang ingay. Pero sa mismong pinto ng kahoy, may malalim na kalmot ng mga kuko. At sa semento, may mga bakas ng paa na sunog na tila ba nanggaling sa isang madilim na lugar. Sabi ni Father, tuwing Biyernes Santo raw, sa simbahan na yun, may mga huwad na pinitindik. Nabutan ako. Sila ang mga nagpapanggap na nagpepenitensya para makapanlinlang ng mga taong gising pa sa 10 oras ng gabi. Ang itim na usok na nakita ko, sabi ni Father, iyon daw ang kasalanang hindi napatawad at naghahanap ng mga bagong katawan. Hanggang ngayon, tuwing sasapit ang mahal na araw, hindi na ako lumalabas pagpatak ng 3:00 ng hapon. Dahil alam ko, sa dilim ng Biyernes Santo, may mga bagay na hindi dapat tinitingnan. Isang paalaala mula sa kwento ni Rico, ang pananampalataya ay proteksyon. Pero ang kuryosidad ay maaaring maging bitsan ng kapahamakan. Kayo, may karanasan din ba kayo tuwing mahal na araw na hindi maipaliwanag? I-share nyo naman ang inyong kwento sa aming email o kaya mag-comment kayo sa baba para at least malaman natin at maikwento natin sa iba nating mga kababayan. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentong katatakutan. Ako po, inyong Tito John, at tandaan na hindi laging lahat ng naglalakad sa gabi ay buhay. Magandang gabi, ito po ang Pinoy True Horror Story. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.